Love Lines. Love Lines. Mula sa may Kuwait, 37 years old, si Ma'am Novi. Hiwalay na sa asawa, ma'am, o dalagang-dalaga? Nawalay po. Gaano na po kayo katagal hiwalay sa asawa? 13 years po. 13 years. So, 24 ka the time. Opo. Matagal naman po pagsasama ninyong dalawa? Natagal na po. May anak na nga kami. Malaki na mga anak namin. Malaki na mga anak ninyo. Ilan po anak ninyo, ma'am? Ito. 7! Tika lang ha. Teka lang ho ha. Nasa Kuwait ka po ngayon, no? Nasa Kuwait. Tubong ano po ba kayo dito sa Pilipinas? Anong probinsya? Ano po? Sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Sa Bukidnon po. Bukidnon. Kaya malamig, no? Malamig sa bukid. Kaya nga po dumami kasi malamig. Saan po, paano po ninyo nakilala si Mr. po ninyo? Itong tatay po ng mga anak mo, na 7. Ano lang po yun eh. Parang, hindi pa kami mag-boyfriend noon eh. Ano lang, naglalaba ako, tapos pumunta siya doon, nag-igib ng tubig, tapos nahuli ng tatay ko na nakipag-usap sa akin. Ayun na, pinaasawa sa akin. Ay, gano'n. Naglalaba ka. Ano po yun, sa puso, gano'n, o sa sapa? Sa sapa po. Tapos, stricto kasi yung tatay ko eh. Ayaw niya na may makausap kami ng mga lalaki. Kahit hindi mo siya kahit hindi mo nga kilala. Hindi ko nga siya kilala noon na time. Pero isang lugar lang Gulat po kayo? Lang ako kasi. Isang lugar lang kayo? Isang lugar barangay lang. Opo. Pero siyempre hindi maiwasan po yan na pag tinanong ka, dapat sasagot ka rin, di ba? Masyado ka nang snabira noon. Kung mataray, kung hindi ka sumasagot sa tanong. Oo. Oo nga eh. Sino po ba kasama mo naglalaba doon sa sapa? Ako lang kasi mag-isa. Okay. Ilang taon po kayo that time? Ako kasi mag-isa 17 pa po ako noon eh. Magsi-17 pa lang po ako noon. Tapos yung lalaki is 32 na. Ay, abaw! Siguro, gustong-gusto na niya mag-asawa. Kaya, pag sinabi ng tatay ko na, pumunta ka sa bahay, makipag-usap. Saka na lang ako, pumunta na doon, dala-dala na lahat, pati magulang niya. Okay. Wala na akong magawa doon. Pero hindi hindi naman familiar yung looks ng lalaki. Hindi mo talaga kilala. O alam mo, nakikita mo naman pero hindi mo alam pangalan, ganun. O nakikita ko siya kasi kapit bahay, barangay. Tapos, yung pinsan ng lalaking yun, kaibigan ng tatay ko. Kaya pala, ganun, nag-uusap na pala yung tatay ko at saka yung kaibigan ko na ganun. Wala na akong magawa, ayun na. Okay. Sige. So, ayun na nga, no? Wala po talagang asawa po itong lalaki, binatang-binata. Opo, wala. Pag arranged marriage kasi, nung araw, di ba, ganun dati, no? Ngayon, binawal na po yan eh. Wala kang magawa sa desisyon ng magulang, sumunod ka na lang. No? Kahit ayaw po ninyo. So, ang nangyari, tuwang-tuwa siguro yung lalaki kasi binata, gusto na mag-asawa. Jackpot! So tapos, ayun na nga, pumunta sa inyo, bit-bit na lahat, pati gamit. Damit niya, nanay, magulang niya, ganun? Oo, yun na. Tapos, galing nag-igib ng tubig. Tapos pag uwi ko, yun na lang nadatan ko, ba't ang daming tao? Hindi ko alam na gano'n na pala. Tapos sabi ng nanay ko, akyat ka na dito at magbihis. Anong meron? Yung mag-asawa ka naman pala. Sabi ko nga lang, bakit na kung mag-asawa, wala man akong boyfriend. Pero nag-aaral ka, 16 years old? Nag-aaral po kayo that time? Huminto po ako that time kasi gipit na gipit kami doon na time. Kaming okay. Mahirap yung buhay ng magulang. Okay. So, ilan po ba kayo magkakapatid, ma'am?
Shampoo. Siyam. Oo. Oo, siyam din. O, bali pang ilan po kayo sa siyam na magkakapatid? Yan. Pang-apat po. Pang-apat. Okay. So yun na nga po, no, natuloy, no, nagkaroon ng namanhikan na ho yung lalaki. May usapan na po, boss, no, yung mga parents ninyo. Yun po ba yun? Ano po trabaho ni sir? Oo. Sa ano lang siya. Nasa shop lang siya po. Sa repair shop lang. Repair shop ng mga electronic shop, Ng ganun. mga motor. Okay. That time, no? Year, kung maalala mo, anong taon yun? 2005, mga 2005, 2004, no? Tama? 2004, may anak ko pa may isa. Okay. Sige. 2003 Oo. Relax lang ma'am, relax lang kasi tapos na po itong usapan natin ngayon. Nung mga nakaraan pa po yan, matagal na. Oo. So, yun na nga, no? Hindi naman kayo pwedeng ikasal o napakasal po kayong dalawa? Nakasal po kami ng civil po. Civil. Pero minor pa po kayo that time, ha? Ano na kami nakasal? 2025. 2005. 2005. Okay. Meron na po kayong isang anak that time. Oo. Pero doon sa pagmanhikan, nung nagkaroon po ng mamanhikan, na ano lang na pagsunduan lang ng parents niya na magsama na lang po kayo, ganun? Wala po munang kasal? Opo. So, Ganun lang. after po nun, hindi na siya umuwi, no? Naiwan na siya. Oo, hindi na siya umuwi. Tapos dinala niya ako sa sa lugar nila. Doon sa talaga nila na sa Pangantukan. Pangantukan. After a day o yun po mismong araw na manhikan po siya? After 1 week po. After 1 week. Pero isang linggo po muna kayo sa bahay nyo. Doon sa isang linggo na yun, ma'am, may nangyari na kaagad? Wala. Wala! Sabihin nun na, hindi. Nagpatumo ko sa kanila eh. Doon na may nangyari nung dinala niya ako doon sa nila. Na malayo, hindi ako makauwi sabi. Sabihin, madiskarte ka siguro, no? Kasi pag mag-attempt siya, gumagawa ka ng paraan, no? Sumisigaw ka kay nanay mo siguro, Nay! Yun yan, dinala ka niya, no? Doon sa kanila. Ano po yun, na kasama niya rin po yung pamilya niya, mga magulang niya at the time? Wala, yung mga pinsan lang yung kasama niya doon. Okay. Okay. Kasi fiesta kasi yun, hindi na lang niya ako. Akala ko mag-gala lang. Tapos ilang araw hindi siya umuwi. Tapos lagi siyang lasing doon. Siyempre paglasing, napamahal na po ba siya sa'yo that time o wala pa? Matagal po eh. Matagal yun na parang napalapit ako sa kanya. May may anak na kaming dalawa, isa. Yun pa yun. Okay. So parang ay hindi mo talaga matanggap-tanggap, no? Kaya hindi mo maisuko-suko yung ano mo sa kanya. Pero kaya naglalalasing siya. Ganun. Ang gulo kaya. Hindi po kayo kita, ma'am, sa live. Huwag po kayo tumagilid, ma'am. Sintro po kayo. Yan. Ganun. Okay. Ang gulo kaya dito pag hindi mo mahal yung isang tao tapos pilitin ka. Oo. Kasi kung mahal mo yun, kahit na ikaw na yung mga una, di ba? Oo. Pag hindi, wala talaga. Pero doon na po muna tayo, no? Sabi niyo, ikinasal po kayo after na nagkaroon po kayo ng anak, dalawa. Tapos, okay naman. Nung naikasal na kayo, sabi niyo po, napamahal na rin po siya sa iyo. Opo. Te?
Ilang beses kami naghiwalay, ilang beses din kami nagbalikan, kaya umabot ng 7 yung anak namin. Tingnan lang. Yun po, ano trabaho niya doon pa rin sa repair shop? Kung doon pa rin siya, Ikaw po that time, sa bahay lang. sa bahay lang. O ano naman po Nag-alaga naman naman. alaga, oo. So ano naman po palagi ang pinag-awayan yung dalawa? Ba't humantong sa hiwalayan? Silos lang po. Nagsiselos ka sa kanya o siya? Palagi, hindi siya po ang magsiselos kasi ano po, bawat every time na umuwi siya gabi, ating gabi na siya uuwi. Minsan nga ano pa, madaling araw na, lasing. Tapos, pag hindi siya mabuksan ng pinto, sabihin na may lalaki ka doon sa loob, kaya matagal ka magbukas. Okay? Sabi ko sa kanya, saan naman dadaan yung lalaki? Isa lang ang pintuan at saka walang bintana yung bahay, parang kulungan. Bakit walang bintana? Mayroon siyang bintana, kaso kahit pusa hindi makadaan eh. Ano po yun? Bahay kubo? Hindi naman. Saan po kayo nakatira that Kubo time? lang po. Okay. So nagsiselos. So siyempre, ikaw naman, stress ka na nga, uwian ka na madaling araw, lasing pa, nagsiselos pa. So, naghihiwalay kayong dalawa. Oo, hiwalayan kami talaga. Tapos, ilang beses naman hiwalay, magbabalik naman kasi may mga bata eh. Oo, yan nga, no? So, naghihiwalay po kayo. Saan po kayo pumupunta, ma'am? Nakipaghiwalay ka? Kuya ko sinanay ko. Tapos, sinusundo ka naman. Susunduin naman ako, hindi ko makatagi, uwi din ako. Ilang araw bago ka sinusundo? After 1 week pa ako nasunduin. Oo. Hindi talaga. Dala-dala mo din po yung mga anak mo. Ayun na. Dala-dala mo yung mga anak mo. Dala-dala ko yung mga bata. Siyempre, 1 linggo kayong hindi nagkita, Miss na miss ka nun. So, pag magkita na ako kayo, sumunod ka sa kanya, pauwi na ng bahay ninyo, sigurado, ihi na may panghinga, kaya nakabuo kayo ng marami. Daig mo pa yung nag-abroad nun eh. Pag mga 1 week lang, mamimiss nyo ang isa't isa pag 1 week lang. Pero, ayun nga iba, pag inabot na ng taon, medyo hindi na masyado. Pero pag bago lang at lagi ho kayong, pag mga, nasanay ba na dyan ka? O di nagkabuo kayo ng Marami. 7. Marami ka na. Mabuti ho. Tuloy talaga, DJ. Pag yung asawa, yung lasinggero, yun talaga yung marami kayong anak eh. Kasi pag wala kang control sa sarili mo, wala kang iniinom na pang contraceptive, ayun, marami talaga anak. Ba't naman hindi ho ninyo ginawa yon? May mga contraceptives kayong dapat inumin o di kaya kalindar method kayo, yung kalindar gawin yung tsaa. Yung kalendaryo, pwede nyo rin isapin. Mabasa yung TV pag Hindi. Ayun na nga, kasi alam ko, mahirap ang buhay. Kasi siya lang din yung naghahanap buhay that time. Tapos, ikaw nasa bahay lang. So, kakapanganak pa lang ho. Siguro binabantayan na lang ni mister mo kung magsinaw na yung ihi mo. Birada na naman, no? Kasi ilang taon lang po kayo nagsama at saka naghiwalay po kayo. 8 years lang po kayo nagsama, nakapito kayo. Ibig sabihin, taon-taon nanganganak po kayo. Yung tatlo, DJ, apat yung anak ko, naghiwalay kami mga ilang months. Tapos, pagbalikan namin, ayun, 3. na kami ulit. Tapos, yung anak ko kasi, 1 year lang yung nila, mabubuntis na po. Lami tayo. Ayun na. Yun na nga sinasabi ko, sinusundan ka lang ni mister mo pag umihi ka sa rinula, tingnan niya pag masinaw na ihi mo. Ayun na yun. Medyo malamig ga. Libang-libang muna tayo ga. So, kung hindi mo nagampanan yung papel mo sa kanya, parang dami niyang isipin. Kasi nga siluso, di ba? Kung hindi mo pagbigyan. Pero siguro,
Hindi po kayo gumamit ng ano talaga, ma'am. Hingian mo siya ng pera, pambili ng pills. Kamu, para naman ho ito sa atin, hindi mahirapan yung mga anak natin. Marami tayong anak, paano na tayo? Aha. Hindi talaga. Yun ang, Takot kasi ako minum ng mga kung ano-ano eh. yun, takot. Wala naman yun. Resita po ba yan binibinta po ba yan kung alam mong ano? Diba? Hindi ka nga natakot lumunok ng itlog, yun pa kayang napakaliit na butil ng pills. Itlog ng ano ba? Itlog ng pugo, 'di ba maliliit 'yan? Pwede mo naman lunukin. Kuya, yun ba niya? Ano na sa isip nito eh. Okay. So, yun na nga, no? Sa away bati po ninyo, nakapito po kayo. Bakit naman hanggang 7 lang? Ano po nangyari? Ano kasi DJ, yung bunso ko, nahuli ko kasi sa kapitbahay namin eh. Yung bunso mo? Hindi, yung buntis ako ng bunso namin, Aha. 7 months yung tiyan ko. Siguro wala na, hindi ko kaya ibigay yung gusto niya. Aha. Nandun sa kapitbahay. Aha. Nahuli mo sila ng kapitbahay ninyo. Opo. Malapit lang yung bahay na yun ng babae sa bahay ninyo. Malapit lang kasi yung babae, kapatid ng asawa sa kapatid niya na walang asawa, single mom din. Siguro doon niya nakita yung pagkukulang. Nandoon, tinuno ng babae, ayun. Yung pagkukulang. Sus, kulang pa ba yan? Nakapito na nga. Talagang mahilig lang talaga siya sa babae, ayun. Okay. Pero siyempre alam ng babae na may asawa. Kitang-kita ko nga, ayaw pa umamin. Anong nakita mo nang mahuli mo, ma'am? Yung dalawa. Anong ginagawa nilang Tapos, dalawa? ang sabi lang nila, kasi ang lakas ng ulan. Pumunta ako kasi, kasi wala akong magamit na pang Gatong. nanghiram ako ng posporo sa kanila. Doon ko sila nakita sa loob na, doon sa loob, ang sweet-sweet pa. Anong ginagawa nila sa lakas ng ulan? Mahigit 2 oras ang ulan. Nakita mo, andun si mister mo. Ba't dun siya? Oo, sabi pa, nag-uusap lang sila. May mag-uusap ba halos na nakakuha na yung babae sa kanya. Dumanghirap ka ng posporo. Kasi mabuti na lang umulan, no? Basa ang posporo ninyo, kaya nang hiram ka sa kanila. Nahuli mo. Dalawa lang sila sa bahay po na yon? Walang tao, bata? Silang kasama? Sila lang dala. Walang bata. Kasi yung anak ng babae hindi niya dinadala. Nagpunta lang yun doon sa bahay ng kapatid niya, nagbisita. Okay. Hindi lang kasi isang beses na ginawa eh. Pati pa underwear ng babae, dala-dala pa niya sa bag niya. Ang ibig sabihin, naamoy-amoy. Teka lang. Grabe naman, sobrang hilig pala talaga ni mister mo pag gano'n, no? The time, wala po siyang trabaho. Bakit andun po siya sa bahay ng kapitbahay ninyo? Lasing ano. Lasing! Kalainom kasi eh. Edi the time siguro Yun na yung last time na naghiwalay kami. Pagkapanganak ko sa anak ko na ilang months yung anak ko naghiwalay kami. 10 months pa lang yung anak ko naghiwalay kami. Mabuti na lamang po at okay lahat ng panganganak ninyo pag-deliver mo ng bata. No, hindi na siya. Hindi na siya problema kung saan kukuha ng pera na ano po yung hilot, ma'am?
Hilot o Yung opo, yung hilot din sila lahat. Mm. Pero yung bunso ko po sa hospital po yun. Mm. Kaya wala naman siyang magagastos kasi hindi naman ako magastos pag kasi mag-ipon ako habang bunso. Nag-iipon ako para may panggastos ako pag mga anak ako. Paano ka nakaipon kasi wala ka namang trabaho? Ano po yun? Binabudget mo yung binibigyan niyang pera? Kasi DJ nang buntis pa ako, trabaho din ako pag pag may maiwan sa bahay, sa Mm. bata. Magtatrabaho din ako tapos every week yung sahod. Okay. Yun yung pang-ipon ko. Mhm. Minsan straight ako ng 1,000, makikita naman ng mahigit 1,000. Yun yung ikip ko yung 1,000. Mhm. Tapos yun, after 9 months, meron akong konting ipon, di wala na siyang gastusin. Ay. Mabuti na lang. Kung magbibigay din siya ng pera, magdaan din ako ng itago ko yung iba. Mhm. Ilabas ko yung gastos sa bahay. Yun lang. Mhm. Yun na nga, napuno ka na, ikaw na mismo yung nag-open, makipaghiwalay ka sa kanya? Hindi, pinilayas niya ako. Ikaw ang pinalayas. Ako yung pinilayas. Nag-aaway kami tapos pinalayas niya ako. Aha. Nung time na umalis ako na yung lahat ng gamit ko na masakit Oh. Yung lahat ng gamit ko na nakalagay lang ako. Oo, sa sako. Oo. Inagis niya na sa labas. Tapos lang sa labas, pinaalis ka na walang pera. Wala talaga. Mhm. Umalis ako time na yun tapos may dala-dala akong cellphone keypad na patay-patay pa. Patay-patay pa yung keypad. Hampas-hampas pa ng yung battery, yung likod para umandar, no? Oo. Oo, yan talaga. Sumakay talaga ako ng bus na wala talaga akong pera. Tapos pag magsingil yung yung conductor ng bus, iyak na ako, wala akong pamasahe. Hindi, wala. Dala-dala mo po ba yung mga anak mo? 7 na po anak niyo the time. Yung time na yun, oo, yung time na yun, hindi ko dala sila. Nag-agawan kami wala akong magawa. Hindi ko makuha. Hindi niya binigay sa akin. Wala akong magawa, kaya umalis ako. Umalis ako ng time na yun. Buti na lang may kapatid ako na nagtrabaho. Yung bunso mong anak, hindi ba yun dumidede sa'yo? Hindi man yun siya nagdili sa akin, gatas yun. Hindi mas lalong Yung bunso magastos. ko. Oo. Hindi ko na nala. Tapos yung sinasabihan ka na dalhin mo yung mga bata, anong ipakain mo, anong ipaaral mo. Aha. Walang-wala daw kami, mas mahirap pa daw kami sa daga. Yun yung sabi niya na hindi ko talaga makalimutan. Parang ina-underestimate, ganun. Opo. Aha. So siguro lutang ka the time sumakay ka ng bus. Nakasako yung bag, yung mga Wala damit mo. talaga akong para akong baliw na wala talaga akong kuwan. Na time na yun, hininto ako ng bus doon sa syudad na binaba ako kasi bakit lang may sumakay na baliw. Baliw. Hindi ko talaga yun makalimutan. Oo, baliw. Akala nila baliw ka. Oo. Kasi wala talaga ako, walang bihis. Aha. Bakit ano po ba yung mukha mo the time? Siyempre umiiyak-iyak ka. Mamaya titigil na naman pag siningil Wala ka. mo. Pag sinisingil ka na naman pamasahe, iyak ka na naman, ganun. Iyak talaga ako. Tapos sabi ko sa conductor, sir, wala talaga akong pamasahe. Oo. Ba't sumakay na wala ka namang pera? Sabi ko, hindi ko kasi alam po saan ako pupunta. Hininto ako doon sa city. Buti na lang may kapatid ako doon ng trabaho. Oo. Sa city po ng Bukidnon. Sa Valencia po. Okay. Sa Valencia. Mhm. Tapos, wala akong contact sa kapatid ko. Oh. Nang ako sa
mga tao dumadaan sa akin na makitawag, makisuyo, makitawag. Kaya yun, nakunta ko yung kapatid ko. Kinuha niya ako doon sa may mall. Harapan ka ng mall. Madalang sako. Tapos, iyak ka, mamaya, titigil na naman, no? Ganon. Pagkamalang ka talagang baliw. Magaya nga minsan, no? Diskarte pala yun, malupit. Kapag sumakay kayo ng bus, pag siningil kayo, iyak kayo. Ganon. Oo, di ba, libre? Oo. Ayun. Yan na nga po, no? Sinundo ka ng kapatid mo ngayon, dinala ka sa bahay nila. Oo, nagtrabaho ako doon isang linggo pumunta doon yung asawa ko walang hiya. Doon. Sunduin niya ako. Kasi siguro mahirapan siya mag-alaga sa mga bata. Tsaka hindi siya makatrabaho kasi siyempre walang tagabantay mga bata. Oo. O sinundo ka na naman ngayon. Na ako doon. Tapos pinauwi naman ako ng kapatid ko. Ayaw ko sana umuwi. Oh. Ano? Umuwi ako, isang beses din umuwi ako noon na time. Pero, isang linggo lang, Isang linggo na naman. umalis din ako. Oo. Nung umuwi. Umalis din ako. Pero nung umuwi ka, sumunod ka sa kanya kasi nga po sinundo ka, okay naman na siya nung pagdating doon sa bahay niyo? Okay naman siya. Isang linggo lang nga siya magiging okay. Tapos babalik naman sa dati, wala rin magbabago. Ganun pa rin. Ang hirap pakisamahan ng ganong tao. Kasi may bisyo nga, no? Tapos, once na uminom kasi, wala nang magandang pag-iisip yung taong umiinom. Nalasing talaga, di ba? Oo. Tapos, Wala na talaga. oo. Hindi mo yun pwedeng i-correct o awayin kasi mahirap. Baliktad kasi pag-iisip eh, di ba? Tapos, ng babae pa. Yung magalit. Sila pa yung magalit pag inaano mo. Oo. Hindi naman para sa akin, para naman yun sa kanila sana. Oh, so tapos sumunod ka sa kanya, okay naman, tapos naulit na naman. Naulit na naman. Ayun, hindi na talaga ako umuwi. Hanggang sa nag-decide na lang ako na mag-apply ng Saudi. Yung Saudi ako dati. Pero walang nangyari. Sinusuportahan ko siya. Yung nag-Saudi ako dati, nagbalikan kami noon last time. Sinusuportahan ko sila. Tapos, lagi ako nagpapadala ng pera. Pero sayang yung pera na nagiging kung saan-saan na niya pinupunta, wala talaga kahit ano. Yung saan-saan na niya ginagastos, kung saan-saan lang siya naabot, wala talaga kahit madamit mo lang sa anak ko, wala talaga siyang ginili. Year ano po yun, ma'am? Anong taon po yun kung maalala mo? Nung nagbalikan kami, noong 2019, Aha. nag-Saudi ako noon. Nagbalik kami talaga kasi gusto ko talaga mabuo ulit ang pamilya ko. Kasi wala na talaga pag-asa. Siyempre, umaasa na lang. Ganun pa rin siya, wala talaga yung Umaasa na lang siya sa padala mo. Tapos, okay lang ho sana kung bago niya gastusin yung pera, lahat muna ng pangangailangan ng anak ninyo na i-provide niya na, nabili niya na. No? At least, pero yung tipong, inuuna niya yung gala niya, bisyo niya. Inuuna niya yung mga gala niya sa kabisyo na. Babae dito, babae doon. Gwapo Pagka siya. walang pera, itatawag mo lang ganito. Masyado talaga gwapo. Wala nang pera. Gwapo siguro si mister mo, kaya ganun. Masyadong gwapo. Yung DJ, yung pangit, yun pa yung mahilig magloko. Yun talaga. Sabi nga ng iba, maghanap ka lang ng pangit at ibigin mong tunay, no? Inibig mo na ang tunay, mister mo. Hindi naman gwapo. Tapos ganun pa siya, no? Kaya kumaniwala doon. Kaya masyadong abusado ng mga pangit ngayon eh. Meron talaga, sabi nila wala namang pangit, gwapo, maganda sa mundo. Kaya meron. Kaya nga may pangit na ugali eh. Sa mukha meron din.
Oo. Paanong na-discover, nagawa yung pangit na word, di ba? Kung wala, meron po talaga. Oh, kaya sa mukha, meron din pangit ugali, ganyan. Pangit mukha. So, si mister mo, hindi naman kagwapuhan, pero maraming chicks. Ano siya, parang lapitin ng babae ba? Ano ba yun? Baka naman, ay, day, tagay. Oh. Ayaw ko. Sige na, pahiya mo naman ako. Mamaya pala baka dinuraan niya yon. Kaya siguro nahulog yung mga chicks kanya. O baka yung mga lumay ba, ma'am? Buso na sa probinsya, di ba? Niwala ka doon? Gayuma? Oo, maniwala naman ako doon. Oo. Siguro. Yun na nga. Pero hindi din siya. Wala. Kasi siya gwapo eh. Totoo, hindi talaga siya gwapo. Hindi ko lang alam bakit lapitin siya ng babae. Kasi may mga bagay po kasi na na nagustuhan din ng babae. Sabihin man ninyo to saka hindi, di ba? May mga babae kasi na hindi bumabase sa mukha, minsan bumabase sa katawan. Ganon. O baka si Mr. Mo hindi naman gwapo pero malaki nga yung niya. Alam mo na. Di ba? May ganon eh. May mga babae din na kahit di gwapo, kahit di malaki yung niya, basta malinis lang, mabango. May ganon eh. Pero may babae din na gusto nila package na talaga, di ba? Aminin niyo tsaka hindi kasi yung mga lalaki ganon din kami. So, hindi rin kahit ako, hindi ako bumabase sa mukha Sa amoy. Baka siguro kaya nga nahulog siguro yung mga chicks sa kanya kasi nga maganda katawan, gwapo. Ay, hindi naman gwapo, sabi mo, no? Malaki yung niya. Gwapo. Ano lang talaga siya, may yung katawan lang. Hindi naman yun na. Yun na nga, no? So, yung 2 taon mong pinaghirapan sa Saudi, walang napala. Hanggang nakipaghiwalay ka na 2019? Yun na nung last na pero nandun pa ako sa Saudi, wala na. Kasi tumawag yung pamangkin niya sa akin na huwag ka na lang kaya umuwi kasi ganito. Wala namang pinagbago. Ganun pa rin daw. Wala talaga na nabili kahit isa. Yung bahay nyo, ganun pa rin. Ayun, wala. Hindi na kami nagkita nun. Hindi na po umuwi. Yung mga anak mo andun sa Doon kanya? ako umuwi sa nanay ko. Sa nanay mo? Oo, kinuha ko lang yung mga anak ko. At least doon na sa nanay nyo po ngayon. Oo. Hindi ka na nagpapadala sa kanya, diretso mo na sa nanay mo? Oo, doon na. Ngayon po, nasa 37 ka na. 50 plus na po ngayon yung mister mo. Nasa 52, ganyan. Oo, kasi halos sa hati yung edad mo nung magsama kayo. Ikaw 15, siya 30. Ilang taon po yun? 20. 32. Diba? 32? Grabe, no? 32. So 50 plus na siya ngayon. So anong huling balita mo sa kanya? Nalulong na sa babae? Ano po? May asawa na siya. May asawa. May asawa na siya ngayon. May anak sila isa. Nagtino naman na. Nakahanap siya ng babaeng nagpatino sa kanya. Siguro matino. Kasi yung anak ko panganay, doon nakatira. May anak na din. Okay. May asawa na. Doon nakatira. Tapos nung dito na ako sa Kuwait, last month umuwi ako. Bumisita ako doon. Ako nag-stay sa anak ko. Pumunta doon nagsigaw-sigaw sa doon. siya pa may karapatan, ha? Sigaw-sigaw sa doon. Sabi ko sa kanya, masakit pa pala sa na makita ako. Hindi naman kita dyan, may asawa ka dyan. Nayaan naman kita, wala naman akong ginawa sa asawa ko. Ba't ka pumunta dito pag sigaw-sigawan ka? Di pa naka-move on eh. Hindi ka nahiya.
hindi na siya makamubon. Wala na kasi siya mapala sa akin. Ikaw, 37 na ngayon. Yung panganay mo pong anak, ilang taon na po ngayon, ma'am? 20 na po siya ngayon. 20. Wala pa ho kayong apo? Wala pa hong may pamilya sa mga anak mo? Meron na nga eh. Dalawa sila, may asawa. Aha. Tag-dalawa anak niya. May 4 na ako, apo. Aragoy. So okay naman. So at least nagkaroon naman sila ng pamilya, sariling pamilya itong mga anak mo. Pero hindi naman nakadepende sa'yo? Independent Hindi naman sila? naman po. Masipag naman po yung mga asawa nila. Kung may emergency, saka na yun sila tatawag sa akin. Babae po yung sa inyo? Oo, babae. Now, kasi yun na nga, sabi nating may closure na kayo ng mister mo kasi meron na ho siyang ding pamilya. No? Natapos na itungkol sa inyong dalawa. Ikaw naman po, since 2019, nagkaroon po kayo ng boyfriend? Nagkaroon ako ng boyfriend dati. Aha. Akala ko nga, matino na, hindi pa rin pala matino. May asawa din eh. May asawa din. Paano mo naging Iwalayan ko yung may asawa. Paano mo na ginawang boyfriend nang hindi mo nalamang may asawa? Hindi ko kasi alam na may asawa siya kasi since hindi ko siya lang siya namin, yung LDR kayo? parang kapatid siya ng, oo, kapatid siya ng ng ipag ko na kuan, kapatid siya. Akala ko, until na siya binata pa, meron siyang anak isa. At saka yung asawa niya nag-a-abroad din. Sabi ko, bakit hindi kayo makontento? May asawa na nga kayo, maghanap pa kayo. Oo, nasa abroad din, no? Hiniwalayan ko, hindi naman kami, hindi pa nagkikita. Ayun. Naghanap siya kasi yung asawa niya nasa abroad, pero yung pinalit sa asawa niya, ikaw din na nasa abroad. Bakit ganon, no? Kasi kung pangatawan po yung katawan po yung hinahanap nila, no? Dapat sa tabi-tabi dyan na sa kanila sila naghanap, no? Yung kasama nila, makikita nila. Kung pwede lang naman sana makontento sila kasi lagi naman tumatawag yung asawa nila. Pwede naman sila doon. Pwede naman yung pasilip-silip. Ay, pag ganun po kasi ma'am, pag silip-silip lang, Pero pag silip-silip kasi ma'am, mahirap din, ma'am. Pero malayan din yun ako. Sa Facebook ko yung nakikita. Silip-silip lang. Kasama na ho yan, no? Kasama na ho yan sa mag-asawa, depende sa kanila, no? Sa pag-uusap nila. Kasi siyempre, paano nila ma-survive, no? Hanggang pagbalik ng Pilipinas, sila pa rin, paano nila maayos yung pagsasama nila, no? Kahit malayo, pagsasama pero malayo, no? I mean, yung relasyon nila, no? Bilang mag-asawa. Kung magkapagtiis yung lalaki at saka yung babae, kasi pareho lang kasi yun eh. Oo. Babae at saka lalaki, hindi kasi So, may aral tayong makuha, no? Sa kwento mo ngayon. Hindi lahat ng pangit walang umaagaw. Hindi babaero. Hindi talaga. Totoo yun. Halos na karamihan sa mga pangit yun pa yung babaero. Kasi mga gwapo, di mo kasi yung gwapo, di mo alam, baka lalakiro din eh, no? Parang gano'n. Yun na nga, no? Di mo talaga masabi ngayon. Baka naman si Mercedes na nakilala mo, abay. Dating si Mercado pangalan yan. Malay nyo. Grabe na yung panahon ngayon, no? Pwedeng mag-change status ng, alam mo yon, yung sa katawan, sa ari niya, di ba?
palit ng anyo. Oh. Basta wala Yung imposible. babae na. Oh, babae. Lalaki. Wala imposible kung pangarap nila at saka ano po talaga, no? May pera, 'di ba? Kaya nilang abutin 'yon. Oh, yung kilala ko ang kalbo, nagpatanim ng buhok niya, klating milyon na. Lago na ng buhok niya ngayon. Oo nga. Pwede pala yun, pre. Oo. Yun pala yun. Oo, ginawa niya. Kasi mula na bata pa ako kasi, 20 plus pa lang yun, panot na eh. Oo. Pero nagulat ako, long hair na. Parang Chinese yung mukha, ang haba ng buhok. Pinatanim niya po talaga yun sa Canada. Sa Canada, yun, hindi ko alam ha. Pero sa Canada siya. Ganun pala yun. Basta may pera ka, walang imposible. Kaya pagdating sa pag-ibig, masasabi ko na pag may pera ka, may pag-ibig ka. Kung wala kang pera, walay. Kung wala kang diskarte. O, diba? Oo. Kaya ang gagawin mo na lang, magpayaman ka na magpayaman at bumili ng pag-ibig. Yeah, joke lang ah. Pero yung mabibili ng pera ang pag-ibig. yes. Makakabili ng kaligayahan, siguro pansamantala eh. No? Pero siyempre, yung mga anak mo, no, ito talaga yung tunay na kayamanan. Yung bunsong anak mo ngayon, ilang taon? 6 years old siya ngayon. Ilang taon? Magsa-7 Okay. Kasi nga po, noong 2017, yun po yun, no? Nung nag-abroad ka. Oo, nagbalik yun. Oo, mag-isang taon pa lang siya. Oo. So ngayon magsa 7 years old. Oo, so mag-7 siya. Okay. Ano pa yung may kwento mo sa amin? Hanapan kita ng makakausap, ma'am, ha? 37 years old, si Miss, ano po pangalan mo? Novi, no? Novi. Kasal po kayo ng mister mo, no? Ito po yung apelyido mo. Ito po yung apelyido niya? Hindi po, hindi ko dinala yung apelyido niya. Sa passport? Okay. Oo. Pero may marriage contract kayo, ma'am? Oo, meron. Okay. Sige, hanapan kita na makakausap sa imo po siya, ha. Kung gusto po ninyo makausap si Ma'am Novi, nasa line 1, nasa imo. Edad 37 years old. Ano naman po yung prefer mo? Ano pong hanap mo sa isang lalaki sa ngayon? Lang-alang sa 7 mong anak, ma'am, dapat maging wais ka pumili ngayon. Yung mabait at saka tanggap niya kung anong meron ako. Aha. At saka mapagtiwalaan din. At saka may respeto. Sige. No? Hindi ka naman nangangarap na mapakasalan kasi kasalan po kayo doon sa mister mo? Tatay ng mga anak mo? Oo, hindi na talaga kung harap na makasal. Yun yung ano eh. Kasal ang kasal ang sabi nila pinakamasaya na pagsasama ng mag-asawa. Pero yan din po ang pinakamasakit, no, dahilan kung bakit magulo ang pamilya. Hanggang ngayon hindi ka makalaya dahil kasal ka. Kaya bago po kayo magpakasal, isip-isip po muna. Oo. Sige, no? Ma'am Novi, thank you so much sa pag-share ng Love Lines ngayon pong hapon ng Friday. Standby ka, ha? Okay, sige. Wanted, good call. Wanted, Love Lines. Love Lines. Nagdala ng ating oras, 33 minutos na kalipas sa alas 2. Digital Love Lines. Love Lines. There you have it, you just heard. Kwento po ni Miss Novi. Nasa Kuwait po siya ngayon. Kala ko kanina biro niya lang yung napito yung anak niya. Kala ko 3. Sabi ko hindi naman ako nagkamali. Siguro ang pandinig ko. Ang laki na ng speaker sa tainga ko. So tama nga, 7 talaga yung naging asawa niya. Ay abaw.